Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo ngayong umaga. Isang mensahe lang po ang nais iparating ng libo-libong mamamayang Pilipino, no, sa loob at labas ng bansa ngayong araw. At yung mensahe na yon ay palayain na si Mary Jane Veloso. Hawak ko po ang 5,000 pumirma na individual, no, na mga kababayan natin mula sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas na nananawagan kay Pangulong Marcos, no, na igawad na ang clemency para kay Mary Jane sa madaling panahon. Ito po ang pangalawang round of petition signatures na iaabot po natin sa opisina ng Pangulo pagkatapos po ng ating forum ngayong umaga. Yung unang round po, meron pong pumirma na 8,000, lampas 8,000 individual, no, na pumirma sa ating petisyon. Kaya total po, more than 13,000 individuals, Filipinos who have signed calling on President Marcos to grant Mary Jane clemency. Kaya po para sa amin ang narinig po natin, no, na 6 na buwan na nakakulong si Mary Jane dito sa Pilipinas simula nang na-transfer siya ng gobyerno ng Indonesia noong December 18. Kaya ang pag-antala po ni Pangulong Marcos, no, sa desisyon na palayain si Mary Jane ay pagkait po ng katarungan at hustisya para sa isang biktima ng human trafficking at biktima po ng kahirapan, no? At hindi lang po nag-iisa si Mary Jane, marami pang sumunod kay Mary Jane nung nakulong siya noong 2010. Lumaganap lalo ang mga kaso ng mga human trafficking sa hanay ng mga migrante, lalo na sa mga kababaihan. Kaya pag-antala po ng Pangulo sa desisyon na ito, no, na lalo pong pinaparusahan si Mary Jane, no, at nagdudurusa siya sa loob na ng 15 taon na wala po siyang kasalanan. Ngayon po, nailigtas po natin si Mary Jane sa kamatayan. Nailigtas po ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng bansa, katuwang ang maraming organisasyon, simbahan, mga samahan sa loob at labas ng bansa, no, na tumindig kasama ang pamilya Veloso at si Mary Jane na lumaban, no? At katuwang din natin ang mga kaibigan at kapatid natin sa bansang Indonesia at sa marami pang bansa, no, na umaksyon din at kumilos din para manawagan sa Pangulo ng Indonesia na biktima lamang si Mary Jane ng human trafficking. Kaya po nailigtas na natin si Mary Jane sa kamatayan, pero hanggang ngayon ay nakapiit pa rin po siya. Kaya ang tanong po nating lahat, no, ay nakadirekta po kay Pangulong Marcos at nabanggit ni Attorney Josa na tanging siya lamang po ang may kapangyarihan na igawad ang clemency at palayain si Mary Jane. Nasa kamay niya po at nasa kapangyarihan niya po ang desisyon na ito. Kaya ang tanong po natin, ano pa po ang inaantay ng Pangulo? Dahil wala na pong batayan, no, na para manatili si Mary Jane sa kulungan. At wala pong tinakda, no, malinaw na nabanggit ni Atty. Josa kanina, wala pong tinakdang conditions, no, ang gobyerno ng Indonesia sa ating gobyerno, no, ang nasa kamay na po ng Pangulo ang fate ni Mary Jane Veloso, no. Kaya pinapaubayan na ng gobyerno ng Indonesia kung ang Pangulo natin, no, ay magdedesisyon na igawad ang clemency para kay Mary Jane. Kaya dapat po kilalanin ni Pangulong Marcos na isa po itong sa pinakamahalagang desisyon na kanyang gagawin sa kanyang administrasyon. Kaya po para sa amin, inaasahan namin na bago po niya i-deliver ang kanyang susunod na State of the Nation address, ay inaasahan po namin lahat ng sumuporta kasama ang pamilya Veloso at kay Mary Jane, naasahan po namin na bago i-deliver ni Pangulo Marcos ang kanyang State of the Nation address, na mapapalaya na si Mary Jane at makakabalik na po siya sa piling ng kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. At mahalaga po ang desisyon ng Pangulo sa kaso ni Mary Jane at dahil nananatili na lumalaganap ang mga krimen at kaso
ng human trafficking na naranasan ni Mary Jane. Lalong tumindi ang mga kaso ng mga human trafficking. Katulad ni Mary Jane, marami sa ating mga kababayan na niloloko at pinapangakuan ng trabaho at kabuhayan sa labas ng bansa dahil po sa kawalan ng maayos na kabuhayan dito sa Pilipinas. Naririnig po natin ang mga lumalaganap na nabibiktima ng online trafficking, yung mga natatraffic sa Cambodia, Myanmar, Laos, sa Southeast Asia. Dumami na po at umaabot na sa gitnang silangan, Europa at iba pang mga bansa sa Asia, no, na pinapangakuan ng trabaho sa labas ng bansa, ngunit tinatrato bilang alipin, hindi binabayaran ng sahod, kinukulong, no, inaabuso, sinasaktan. Yan po ang kwento ng maraming mga katulad ni Mary Jane na nabiktima ng human trafficking. Ngunit ano po ang dinaranas ng ating mga kababayan? Sa kasalukuyan, sila po ay inaaresto at kinukulong. So nananatili po ang mga kaso ng mga biktima ng human trafficking sa ating mga kababayan na tinatratong kriminal at kinukulong sa labas ng bansa. At walang maayos na aksyon mula sa ating pamahalaan at hindi po nila nakakamit ang hustisya. Ngayon, nakauwi na ang isang biktima ng human trafficking sa ating bansa, si Mary Jane. At merong magagawa ang ating Pangulo at yun ay palayain siya. Kaya hinihikayat po namin ang lahat ng mga sumusuporta, ng mga nandito at mga nakikinig at nananatili, no, na sumusuporta simula noong 2015 na nilunsad natin ang ating kampanya para iligtas ang buhay ni Mary Jane. Inaanyayahan po namin kayong lahat na sumuporta sa kampanya at sa pamilya Veloso, no? Maari po magsulat directly sa ating Pangulo, manawagan sa social media, no, na palayain si Mary Jane at igawad na ang clemency. Nabanggit po kanina ni Sir John G, meron po tayong bagong mga postcards dito na ipapamigay, no? Pwede pong ibahagi sa mga eskwelahan, sa mga simbahan, sa mga komunidad at papirmahin po natin ang ating mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kaklase. Ipalagana po natin ang kwento ni Mary Jane na lumalaban para sa hustisya, lumalaban para sa kalayaan at katarungan. At iparinig po natin, paabot po natin kay Pangulong Marcos ang ating isang panawagan na igawad na ang clemency. At maaari po na direktang sumulat kay Pangulo, meron din po tayong mga petition letters na pwede din pong pirmahan ng maraming mga sumusuporta at ito po ay patuloy na ipapaabot natin at i-deliver sa opisina ng Pangulo. So maraming salamat po sa atin.